Bago ito tinawag na Caloocan, tinawag na ito dati na Aromahan o Libis Espina ng mga Espanyol bilang ito ay matatagpuan sa isang libis noong maliit pa lamang na baryo sa Tondo. Ang kwento, nagmula raw ito sa salitang Tagalog na look o bay at maiuugnay ito dahil sa malapit ito sa Manila Bay. Ang ibang kwento naman ay nagmula raw ito sa salitang sulok o corner dahil noong unang panahon ang Caloocan ay matatagpuan sa sulok ng dalawang lugar, ang Tondo at bayan ng Tambobong o ngayon ay kilalang syudad ng Malabon. Ang salitang Caloocan ay hango sa salitang kaloob-looban na nangangahulugang pinakaloob na lugar. Nahati sa dalawang area, ang Southern Caloocan na kung saan katabi ng syudad ng Malabon at directly north ng lungsod ng Maynila. Ang Northern Caloocan naman ay nasa hilagang bahagi ng Quezon City. Marahil parang magkaibang lungsod na ang dalawang bahagi dahil sa hating heograpiya, ngunit iisa lang ang kanilang pangalang dinadala at iisang pamahalaan ang namumuno sa kanila. Ang syudad ay namumukod tangi dahil ito lamang ang syudad na may dalawang magkahiwalay na bahagi o non-contiguous areas. 1802, nagsimulang umunlad ang lugar na ito. Umusbong ang sektor ng agrikultura, ngunit sa mga sumunod na taon, naging matumal ang bagsakan nito. 1815, nahiwalay ang Caloocan sa Tondo at naging ganap na malayang munisipalidad at si Mariano Sandoval ang pinakaunang gobernador silyo. Si Miguel Salodes naman ang kauna-unahang kapitan munisipal. Ang orihinal na teritoryo nito ay umabot sa paanan ng Marikina, sa San Mateo at Montalban sa silangan, Peñaheros, Tanza at Tala River sa hilaga, San Francisco del Monte, Sampaloc, Santa Cruz at Tondo sa timog, dagat-dagatan o Aromahan sa kanluran. Sa panahong ding ito, payapa at tahimik ang pamumuhay ng taga-Caloocan na salungat sa nagdaang taon dahil sa pang-aapi ng mga Espanyol tulad na lamang ng sapilitang pagtatrabaho at iba pang pang-aapi sa mga Pilipino. Sa mga pangyayaring yun, naging in-demand ang mga produkto rito kaya naman noong 1892, binuksan ang railway mula Manila papuntang Mabalacat, Pampanga, maging ang railway mula sa Manila patungong Dagupan noong November 23, 1892. Hindi lang mga biyahe ng produkto o pampublikong transportasyon, kundi maging mga pagpapadala ng mga impormasyon, mga mensahe na ipapadala papuntang norte.